Hello mga bata, pag-aaralan naman natin ngayon ang mga paraan ng pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran. Ang pagkain, tubig, hangin at tirahan ay mga basic na pangangailangan ng lahat ng may buhay. Ang mga bagay na ito ay makukuha sa ating kapaligiran o kaya ay sa pamamagitan ng pagsasaayos nito upang ang mga ito ay mapakinabangan. Pagkatapos mong pag-aralan ang araling ito, matututuhan mo na, una, kilalanin ang mga basic na pangangailangan ng tao, halaman at hayop tulad ng hangin, tubig at tirahan. Ikalawa, maipaliwanag kung paanong ang mga bagay na may buhay ay nangangailangan ng kanyang kapaligiran upang makuha ang basic na mga pangangailangan. At ikatlo, makilala ang kahalagahan ng pangangailangan na maprotektahan at mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Ano ang masasabi mo sa iyong kapaligiran? Ang loob ng inyong bahay o tirahan ay napakahalagang pangangailangan na natutugunan ng iyong mga magulang. Dito, ikaw ay ligtas na nakakapamuhay at nakakamit ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, damit, maaliwalas na hangin, malinis na tubig, at mga bagay na nakakatulong sa iyong paglaki. Suriin ang larawan sa ibaba. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Ang lahat ng may buhay gaya ng tao, hayop, halaman at ilang organismo na kayang makagawa ng sariling pagkain ay nanatiling buhay hanggat ang kanyang mga pangangailangan sa kapaligiran ay maayos at balanseng natutugunan. At ligtas sa sakit o karamdaman at anumang sakuna na maaaring makasira o makamatay rito. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa likas na mundo o mga bagay na nakaaapekto sa mga gawain ng mga halaman, mga hayop at mga tao. Nagbibigay ito ng mga pangangailangan ng mga bagay na may buhay. Ang halaman ay halimbawa ng bagay na may buhay na gumagawa ng sariling pagkain. Hindi kumakain ang mga ito tulad ng mga hayop at mga tao, ngunit kailangan nila ng mga mapagkukunan mula sa kapaligiran upang gumawa ng sariling pagkain. Kailangan ng mga halaman ng sikat ng araw, hangin, tubig, at lupa. Ang mga luntiang dahon ng mga halaman ay nakakagawa ng pagkain gamit ang enerhiya mula sa sikat ng araw, carbon dioxide, at tubig. Ang mga ugat ng halaman ay kailangang sumipsip ng tubig at mineral mula sa lupa na dadalhin sa mga tangkay at mga dahon upang patuloy na mabuhay at dumami. Ang mga hayop ay nangangailangan din ng mga nakukuha mula sa kapaligiran upang mabuhay. Nakadepende sila sa mga halaman para sa pagkain. May ibang hayop na halaman lamang ang kinakain, samantalang ang iba, lalo na ang malalaki at mababangis sa kagubatan ay kumakain ng maliliit na hayop. Nagsisilbing tirahan ng mga hayop ang mga puno at matataas na damo. Ang yamang tubig gaya ng mga isda ay nabubuhay sa angkop na anyong tubig bilang tirahan na kanilang ginagalawan at pinagkukunan ng pagkain. Ang mga hayop, halaman at tao ay nakadepende sa kanilang kapaligiran para sa kanilang mga pangangailangan. Mga paraan ng pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran. Ang kapaligiran ay binubuo ng mga likas na yaman na pinagkukunan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao at kung saan nakadepende ang mga halaman at hayop sa paligid. Ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, hangin at tubig ay matatagpuan sa kapaligiran. Dahil dito, ang mga tao ay may responsibilidad na pangalagaan ang kapaligiran upang mapanatili ang kaayusan nito. Narito ang ilang mga paraan upang mapangalagaan at mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Una, limitahan ang paggamit ng gasolina o fuel at magtipid sa paggamit ng kuryente at tubig. Ang sasakyan na gumagamit ng gasolina ay nakakadagdag ng polusyon sa paligid. Kung hindi kailangan ay isara ang gripo at ilaw para makatipid ng konsumo.
Ikalawa, isagawa ang wastong pagtatapon ng basura. Bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya sa pamayanan, ilagay ang mga basura sa tamang lalagyan gaano man ito kaliit. Basahin at unawain ang mga karatula o pangalan ng basurahan kung saan dapat ilagay ang mga basura. Paghiwa-hiwalayin ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. Panatilihin na may takip ang mga basurahan. Ikatlo, isagawa ang 5 Rs. Respect, responsibility, recycle, reuse, and reduce ukol sa wastong pagtatapon ng basura. Respect o paggalang sa kapaligiran at sa kalikasan ay pagmamahal sa bayan at sa Diyos na lumikha ng lahat ng yaman sa mundo. Ang pagkakaroon ng responsibility o tungkulin na isaayos ang lahat ng gamit sa tamang lalagyan, paglilinis at pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Recycle o pagreresiklo ng mga nagamit o patapon ng bagay o ang paggamit muli ng mga papel, bubog, lata, at plastik na bote ay ilan lamang sa mga bagay na maaaring iresiklo at gamiting muli or use. Maaari ihiwalay ang mga ito sa ibang basura at dalhin sa junk shop o recycling center nang mabawasan o reduce ang mga kalat sa kapaligiran. Ang 5 Rs ay isang mabisang paraan para mabawasan ang basura sa ating kapaligiran. Mahalaga na ito ay matutunan ng marami sapagkat di na biro ang basura sa ating kapaligiran. Meron na itong masamang epekto sa ating lahat. Nasisira na ang ating kalikasan dahil pati sa mga dagat at ilog ay nagkalat na ang basura, bumabara na rin sa mga kanal na sanhi ng pagbaha, nagdudulot na rin ito ng pagkakasakit sa mga tao at hayop dahil sa pollution na ating nalilanghap. Maganda rin ito dahil nakakatulong ito upang tayo ay makatipid. 4. Magtanim ng mga puno sa mga nakatiwangwang na lugar. Maaari rin na magtanim ng halaman sa mga paso o lata at tumulong sa mga plantito o plantita upang mapangalagaan ang mga halaman. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kopyahin ang concept map sa kwaderno. Isa-isahin ang mga kailangan ng hayop, halaman at tao sa kanyang kapaligiran upang mabuhay. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Kailangan ng mga tao ang hangin, tubig, halaman, hayop at kapaligiran. Kailangan din ng mga halaman ang sikat ng araw, tubig, halaman at mga hayop. At gaya ng mga tao, kailangan ng mga hayop ang hangin, tubig, halaman at kapaligiran. Ang kapaligiran ay mahalaga sapagkat ang tao, hayop, puno at halaman ay dito naninirahan at nabubuhay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang salitang tama kung ang konsepto ng may salungguhit ay wasto at mali kung hindi wasto. Ilagay ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ang sikat ng araw ang pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya ng mga hayop, halaman at tao. Ikalawa, ang mga hayop at halaman ay gumagamit ng sikat ng araw sa paggawa ng pagkain. Ikatlo, nakakagawa ng pagkain ang halaman sa tulong ng sikat ng araw at mga sangkap gaya ng carbon dioxide at tubig. Ika-4, kailangan ng mga mababangis na hayop ang kagubatan bilang kanilang tirahan. Ika-5, ang lahat ng mga bagay na may buhay ay nangangailangan ng tubig. Ika-6, tulad ng mga tao at hayop, ang mga halaman ay nangangailangan din ng tirahan. Ika-7, ang mga hayop at mga tao ay nakadepende sa mga halaman upang magsilbing pagkain. Ika-8, nakagagawa ng sarili nilang pagkain ang mga hayop. Ika-9, ang lupa ang isa sa mga pangunahing tirahan ng mga halaman. At ika-10, kailangan ng mga isda ang oxygen mula sa tubig na kanilang tirahan upang mabuhay sa kanilang paligid.
Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Suriin ang mga larawan at pagkatapos ay sagutin ang mga gabay na tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Gabay na mga tanong. Una, ano-ano ang pangangailangan ng mga batang babae, mais at baka upang sila ay mabuhay? Ikalawa, alin sa larawan ang unang pangangailangan ng may buhay upang ito ay mabuhay, lumaki at dumami? At ika-4, saan nakadepende ang mga hayop, halaman at tao upang makakuha ng pagkain, tirahan at kagamitan? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, ang kailangan ng batang babae, mais, at baka ay ang pagkain, sikat ng araw, tubig, hangin at kapaligiran upang sila ay mabuhay. Ikalawa, ang batang babae ang may unang pangangailangan. Kailangan niya ang masusustansyang pagkain upang ito ay mabuhay, lumaki at dumami. Ikatlo, mahalaga sa batang babae ang kapaligiran dahil dito siya nakatira kaya nakadepende dito ang lahat ng kanyang kakailanganin upang mabuhay. B, mahalaga sa mais ang kapaligiran dahil nakadepende din sila dito upang mabuhay. C, mahalaga sa baka ang kapaligiran dahil gaya ng tao dito din sila nakatira at dumidepende sa paligid upang makahanap ng kanilang makakain, hangin at tubig na maiinom. Ika-4, nakadepende ang mga hayop, halaman at tao upang makakuha ng pagkain, tirahan at kagamitan sa kapaligiran. Mahalaga ito sa kanila upang manatiling buhay, lumaki at dumami. Nararapat lamang na ating ingatan ang ating paligid upang manatiling sariwa ang hanging ating nilalanghap at mapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon ang yaman ng ating kapaligiran. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumawa ng 5 pangungusap kung paano mo mapapanatili ang kalinisan at kaayusan sa loob ng inyong tahanan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ito ang ilang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan. Una, araw-araw tutulong ako sa pagwawalis ng sahig. Ikalawa, pupunasan ang mga bintana at liligpitin ko ang mga kalat sa aking kwarto at mga personal na gamit. Ikatlo, panatilihing nasa kaayusan ang mga gamit na display kung saan kinuha ay doon din ibabalik. Ika-4, tutulong din ako sa paglilinis sa labas ng bahay o bakuran, halimbawa alisin ang mga damo sa paligid. At ika-5, tutulong ako sa paghuhugas ng pinagkainan at pinaglutuan. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good. Binabati kita. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli. And don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel, Lens Chi Official.